Sa ganitong diskarte mga lodi, kahit size 42 po ang ilalagay natin na tire patch dito ay magiging maayos at pulido. Alam naman natin mga lodi, ang size 42 na tire patch ay ginagamit lamang sa pang 4 wheels, hindi raw advisable sa truck. Tara, gawin na muna natin to mga lodi. Ito nga po yung gulong na gagawin natin, isang 1122.5. Siyempre, malambot lamang po yung mga ganito gulong, especially mga 1122.5. Kahit langka lang yung orpanikwat na malaki ang gagamitin natin, samahan pa ng pagmaso, ay mapapababa mo po yan. Yan nga, pinupukpok lang ng maso, ayos na. Pagdating naman dito sa kabilang side, malambot na po yan dahil wala na po siyang hangin. At mabilis lamang din po ito mga lodi. Ang kagandahan lang po talaga sa mga 1122.5, malalambot lamang po siya. Kung sisikwatin natin ito, mas maganda pa magsikwat ng mga ganitong gulong kesa mga running flat na pan-tricycle na gulong. Minsan kasi ang maliit na gulong pag nararunning flat sobrang kunat na niyan. Pero ito kahit i-running flat ng customer or ng driver ay wala namang interior yan, ay malambot lamang po sa pagsisikwat natin yan. Mabilis lamang po yan. Ang disadvantage lang po talaga sa mga ganito ay mabibigat ang mga gulong ng 1122.5. Para po ito sa mga baguhan natin tireman na hindi pa po nakakagawa. Padaan lamang po sa mga veterano dyan. Yung mga baguhan tireman natin na hindi alam yung diskarte, makakuha naman po sila rito ng idea. Ano po mga lodi? Sa akin lang, nagsishare lang po tayo rito. Tinurong na nga po natin yung nakabutas dahil natanggal po raw at biglang singaw ito. Dinodouble check po nga natin yung kanyang butas para ang tornilyo po ang nakabutas dito. Yan, naging artista pa yung butas. Siguro confirmation sa may-ari or sa kanilang opisina. Ang ginawa natin dyan mga lodi, syempre, lilinisin mo po yan ng pambapping or pwede namang grinder. Wala naman talagang pambap. Pwede po yan sa'yo lodi. And then, ang gagawin po natin dyan, nilagyan natin ng gas at mamanu-manuhin naman po natin sa pagkakayas. Para po yung mga naiwan na pinag-iwanan ng pagbap natin ay matanggal na natin. Ito na po tayo sa paglagay na pinakagam sa butas. If wala ka naman talagang malaking tire patch, pwede naman po size na 42 na tire patch, yung mga pang 4 wheel. Basta make sure lang mga lodi na yung pinakabutas na yan, lalagyan natin ng gum. Or yung ginagawa nila minsan, nilalagyan ng interior. Yung pinakabutas mga lodi. Sa akin gum po yung ginagamit ko dyan. Ang purpose natin dyan mga lodi, dahil maliit lamang po yung tire patch, ay itutulak po kasi ng pressure yan sa loob. Naglagay po tayo ng bara. After natin malagyan ng bara, yung pinakabutas niya, syempre maglalagay tayo ng tire solution. Paglalagay po ng tire solution, make sure nyo lang po ay medyo tuyo po siya, wag siyang basa ilalagay yung pinaka-patch natin. Gaya nito ang texture mga lodi oh. Kitang-kita naman sa ating tire solution medyo tuyo na. At ang ginamit natin dyan mga lodi, yung ginagamit natin sa 4 wheels na Kedis. Size 42 po yan mga lodi. Pwede po yan. Nakadepende rin po kasi sa tireman yan. Kung paano niya gawin ang trabaho. Wala ka naman bias na tire patch, pwede po itong gawin. Kung napapansin nyo mga lodi, yung unang gumawa, may butas doon, wala po siya para sa pinakabutas. Ito po yun mga lodi, bumakat na puro yung pinakabutas niya. Kaya ugaliin po natin sa mga ganitong pan-track at wala ka patch na bias, tinatawag nilang pang radial, ay lagyan mo ng pinakasapal yung loob. Ito na po yung finished product natin. Kita nyo naman may umbok yung pinakagitna dahil may gum po yan. Yung ating ginagamit. Mas maganda po nakaumbok ng kaunti para kahit itulak siya ng pressure, ay hindi siya basta-basta mailalabas. Pagbabalik nito mga lodi, malambot lamang po ito. Pwede naman sikwatin, pwede naman masuhin, pwede mo rin ganyanin kung nasa tama ang posisyon ng gulong mga lodi. Pagdating naman dito sa kabilang side, pwede naman din sikwatin, pwede rin naman masuhin. Sa akin mga ganitong 1122.5, bihira nyo po kung nakikita, nagsisikwat nito. Mas komportable din po kasi ako gumamit ng maso sa pagbabalik nito. Inuulit ko mga lodi nakadepende sa tireman niya kung paano niya gawin yung trabaho, kung saan siya nakakaalwan. At kung umabot ka man dito sa video na ito, maraming salamat. At kung new tireman ka man, ay sana may nakuha kang idea or may natutunan ka sa video na ito. Maraming salamat po, hanggang dito na lang.